Hello, good morning to everyone. So this is the continuation of our discussion on dispute resolution and crisis management. Now we will go on to the barangay justice system in the Philippines. We will have a brief discussion on katarungang pambarangay. Once again, this is your uh, speaker, Dr. Romeo Hernale. So let us begin. So, una, alamin natin yung relevant law ng Barangay Justice System. Yan po ay nakapaloob sa Republic Act 7160 or the Local Government Code of the Philippines. Specifically, Chapter 7, Sections 399 and 422. So, introduction. So, ang katarungang pambarangay, so tatandaan natin, it is a community-based dispute settlement mechanism. Okay, that is facilitated by the barangay. Hindi naman kasi kailangan bawat problema laging diretso sa court. Meron pong mga issues or conflicts na sa barangay level lang pwede naman ma-resolve. Usually, yung mga magkakapit-bahay, no, kapag nagkakaroon ng problema, 'di ba? Sa barangay inaayos. Kaya nga it is a dispute settlement mechanism ng ating lipunan itong katarungang pambarangay. So take note, no? Ah, it only covers dispute within the same community. Hindi pwede yung magkalayo, taga Davao ka, taga Metro Manila, taga Bulacan, taga Pampanga. Dapat you are living with the same community. Yun at least, no? Same community. And lawyers are not allowed. Take note, no? Sa proceeding natin, bawal po ang abogado. Kasi nga, as much as possible, kailangan pag-ayusin natin yung dalawa, either mediation or reconciliation, yung mga yan, magkasundo sila para hindi naaabot pa sa pagpapile sa korte. Okay? So, ano ba ang katarungang pambarangay? So, dito, for the cases covered by the katarungang pambarangay, it is compulsory for the parties to go through mediation or conciliation before going to court. So, kailangan dumaan ka muna sa katarungang pambarangay. Pag sinabing compulsory, di ba? Tatandaan natin, as a general rule, all cases must be referred to the barangay for reconciliation or mediation. Except, pasok ka dun sa mga exceptions. Later on, makikita natin kung ano yung mga exceptions na yan. If pasok ka sa exception, you don't need to go to the barangay, di na need i-refer sa barangay, direct na po yan sa korte. Mamaya mapag-aaralan natin kung ano yung mga yon. So failure to do so would mean dismissal of the party's claim or counter claim. So tatandaan, kapag hindi kayo dumaan sa barangay, wala. Pag madi-dismiss yung claim o counter claim mo, no? Kailangan kasi minsan, no, dadaan ka sa barangay, di ba? Pag-aayusin kayo, hindi nga kayo nagkaayos. That is now the time na bibigyan ka ng barangay ng CFA. Okay? Ito yung document para katunayan na hindi kayo nagkaayos, pwede mo nang i-file sa korte yung iyong complaint. Okay? So, sana naintindihan po yan, ha? Okay. So, ano po ba ang process nito? Okay. Ito po yung overview ng process. May 8 po tayong step. Unang-una is yung constitution ng lupon o creation ng lupong tagapamayapa. Sino po ba gumagawa niyan? Yung barangay captain o yung punong barangay ang nagko-constitute ng lupon. Okay, so every barangay kailangan maka-establish siya ng tinatawag na barangay court o barangay justice system, no? So every bagong barangay captain, 'di ba? Halimbawa, kakaupo lang ni kapitan, elected captain. Kailangan niya bumuo ng lupon. Ngayon, ilan sir ang lupon? 10 to 20 members po 'yan. Paano po ba yung kino-constitute? Paano po ba binubuo? Kailangan magkaroon ng notice
Kaya number 2, notice to constitute lupon. 'Di ba? Need magpaskil dun sa mga tinatawag nating conspicuous places o yung mga lugar na madaling makita. Okay? Magno-notice yan. Notice to constitute. So need magpa-skill, no? Sa madaling makita, nakalagay doon sino mga gustong i-appoint ni kapitan na maging part ng lupon, tapos i-endorse or i-oppose to ng mga tao. Di ba? Iba-vouch yan o hindi. Kasi syempre, yung tao, minsan na kilala niya yan, ay, i-appoint ni kapitan, magulo nga yan sa barangay, di ba? Lasinggero nga yan, kokontrahin ko yan. Di ba? So yun po, no, kailangan magkaroon po ng, before appointment, mag-post muna para makita kung yaan po ay pumasa din sa panlasa ng tao. Iba-vouch yan or i-endorse. Okay? So ngayon, na-appoint ng barangay captain yung mga members ng lupon. Di ba? Pinopost din yun, yung listahan. Ito na po ang lupon natin sa barangay. Itong mga taong to, si Juan de la Cruz, si Pedro de la Cruz, no? Yung iba-iba, no? Now, kailangan i-post yan para sabi ko nga, may mag-vouch o meron mang tumutol o kumontra. Kasi nga demokratikong bansa tayo. Okay? Now, after, oh, if meron ng lupon, yung number 4 tayo if meron ng lupon, pwede na mag-file ng complaint, di ba? Siyempre, bago nga si kapitan, may lupon na, pwede na tayo mag-file ng complaint kasi may haharap na. So, upon filing, no? Upon filing, ano mangyari diyan? Pupunta yung mediation, no? Magko-constitute ng pangkat, 'di ba? Magko-conciliation at magkakaroon ng termination. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano ba yung mediation, ano ba yung conciliation at ang pangkat. Kasi tatandaan nyo, mauuna lagi sa lupon tagapamayapa ang complaint. At ang ginagawa ng lupon tagapamayapa ay yung number 5, mediation. Kung sakaling hindi po magkakasundo yan, tsaka mag-create ng pangkat tagapamayapa. Parang second layer yan. Unang layer po is yung lupon, second layer ay ang pangkat. Kung hindi pa rin magkakasundo sa pangkat, kailangan na po nating i-terminate yan. Okay? Ano English ng lupon? Peacemaking Council. Tandaan natin yan Lupon is Peacemaking Council. Ang pangkat, Conciliation Panel Conciliation Panel. Okay, so ito po yung mga exception guys, no? 'Di ba mga exception natin? 'Di ba? Itong mga exception, ibig sabihin hindi na kailangan dumaan to sa barangay, 'di ba? Ibang entity, no? Okay, so number 1 na exception, no, ay yung tinatawag nga natin na if yung isang party diyan ay government, no? Halimbawa, mismong gobyerno yung rinereklamo mo. Alangan naman ipabarangay mo yung barangay poblasyon, di ba? Doon ka nga yun nga rinereklamo mo, di ba? Halimbawa, si konsehal, si mayor, ang gusto mo ireklamo. So, hindi mo kailangan nang dumaan sa barangay, no? If when party is the government or any subdivision or instrumentality thereof, so hindi mo na kailangan pumunta sa barangay. Okay? So tatandaan natin yan. For example, naghihintay ka ng jeep. Habang naghihintay ka, merong manhole na bukas. So nalaglag ka. Nagkaroon ka ng injury, no? So pwede mong, kung gusto mong ireklamo yung city, 'di ba? Yung public works, 'di ba? Ano ba 'yan? May manhole kayo dito, na disgrasya tuloy ako. So hindi mo na kailangan sa barangay pumunta. Pwede ka na, kumbaga, mag-direct ka na sa other entity, hindi na sa barangay. Okay? Ano pa? Number 2.
where one party is a public officer. Kung yung una, mismong government yung irereklamo mo, ito naman, public officer or employee. Halimbawa, ang susungit nitong mga empleyado ng munisipyo eh. 'Di ba? Ang yabang eh, 'di ba? So, 'yan, kung public officer or public employee 'yan, eh tatandaan natin in relation to the performance of their duty. So, hindi na rin kailangan, no need na rin for barangay conciliation if one party is a public officer. Basta tatandaan natin, the dispute is not related to the performance of his official function. Okay? Oh. So ano pa? Number 3, offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000. So dito sa number 3, sa court na po yan. No? May kulong na exceeding 1 year. Kapag less than 1 year, yan. Pwede pa yan sa barangay. Pero kapag ganyan po, oh, pwede yan sa saan? Offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or fine exceeding 5,000 pesos, hindi na po yan sa barangay. At number 4, no private offended party, yung mga victimless crime, jaywalking, hindi na po yan sakop ng barangay. Okay, number 5 is yung where the dispute involves real properties located in different cities or municipality. So, if it is located sa ibang lugar, no need for reconciliation yan kasi nga magkaiba kayo ng lugar eh. 'Di ba? Pwede yan kung magkaparehas kayo ng barangay or at least parehas kayo mm, ng municipality or city. Pwede yan, ha? Okay, number 6. Disputes involving parties who actually reside in different barangay of different cities or municipalities. Take note of this number 6, no? Ibig sabihin, yung dalawang party, magkaiba silang barangay at magkaiba din sila ng municipality. Ito, bibigyan ko kayo halimbawa. Barangay Poblasyon ng Santa Maria. Ang inirereklamo niyang tao ay taga-barangay Poblasyon ng San Jose del Monte, 'di ba? Magkaibang barangay 'yun, 'di ba? Poblasyon, pares silang pangalan pero magkaibang barangay 'yun kasi magkaibang ano 'yun lugar eh. Poblasyon ng San Jose, poblasyon ng Santa Maria. So bawal 'yun, exception, exception 'yun. No? Okay. Now, ano pa? Dispute that need urgent legal action. Halimbawa, violence against women and children. Kapag ganyan, hindi na kailangan niyang pumunta sa barangay. Although yung iba pumupunta sa barangay, nagpapatulong, di ba? Mga protection order. Pero pwede mo nang i-file yan sa women's desk. Mga child abuse yan. You need urgent legal action eh. 'Di ba? So kapag ganyan, bawsi, diretso na yan sa women's desk. At number 8, accused is in detention. Siyempre, nakakulong na yan. Exempted na yan sa barangay kasi sa court na siya, no? Dadalhin. Okay, venue. Pag sinabing venue, lugar, no? When we say venue, lugar po yan kung saan magkakaroon ng kumbaga reconciliation. Kapag same barangay, parehas ng lupon. Ibig sabihin, iisang lupon lang kayo. Kung halimbawa, sabi ko nga, nakatira kayo parehas sa barangay. Ano ba barangay dito sa atin? Barangay San Isidro. Ayun, may barangay San Isidro dito. Sa barangay San Isidro, ang lupon ng barangay Isidro ang merong jurisdiction doon sa inyong complaint. Parang si court din yan. Halimbawa, nangyari yung krimen sa Manila, sa Manila mismo, sa City of Manila, di ba? So ang trial court ng Manila at may jurisdiction doon. Okay? Pero tatandaan nyo venue and jurisdiction is not the same, ha? Venue and jurisdiction is not the same. Hindi po yan pareha. Sir, anong pagkakaiba po ba ng
venue sa jurisdiction. Ang venue po kasi, ang usapan dito ay lugar. Pero pag sinabing jurisdiction, authority to hear or decide cases yun. Ha? Okay, sa tatandaan, no? Different barangays but the same city or municipality of the of ano to? Different barangays but same city or municipality. Okay, ibig sabihin, Barangay A, Barangay B, pero parehas sa Santa Maria, Bulacan. Parang ganyan yan. Now, where the respondent or any of the respondent actually resides, dun yung venue. No? Oh, pero ang mamimili dyan ay ang complainant. Halimbawa, renereklamo ko 3 tao. Nakatira sila sa barangay A, B, C sa Santa Maria. Ako barangay D ako nakatira eh. Saan tayo? Doon sa kahit ano dun sa barangay ABC kung saan nakatira yung mga respondent. Yun po ang pwede nating maging venue. Hindi po dun sa complainant na barangay, kundi po any of the respondent no barangay. Okay, pangatlo, real property. Real property. Ito yung mga properties, bahay, lupa, di ba? Yung mga yan. Barangay where the real property or the larger portion thereof is situated. Kung saan po makikita yung pinag-aagawan o disputed land. Doon po yung magiging venue natin. Okay. Now, different barangays but same city or municipality, tatandaan, choice of the complainant. Mamimili po ang complainant kung anong barangay magkakaroon ng venue o bibigyan ng jurisdiction. Different barangays, different city or municipality, no need to undergo barangay conciliation since hindi kayo magkalugar. But parties may still agree if adjoining cities or municipality, no? Oh. If parties do not agree, they may go to court directly, no? As much as possible, syempre, sabi ko nga, as much as possible, wag natin dalhin sa korte. Kung pwede naman magkaroon ng arbitration, mediation, reconciliation sa baba pa lang. 'Di ba? Sa alternative dispute nga ang subject natin, 'di ba? Ibig sabihin, maaayos, magkakaroon ng resolution ang dispute, hindi na aabot sa korte. Okay. Sample scenario tayo, guys, no? Bogart, a Filipino citizen, no? And permanent resident, no? Of Ontario, Canada. So Filipino citizen siya pero PR na siya sa Canada. Filed with the RTC of Davao where he owns a rest house. A complaint for ejectment against Rudy, a resident of Barangay Daliao, Davao City. Okay? Was there a need to refer the case to the Lupon Tagapamayapa for prior barangay conciliation before the court can take cognizance of the case? Paano kaya yon? Anong gagawin kaya natin doon, guys? 'Di ba? No. Ayan, sagot to, no. The law provides that disputes involving parties who actually resides in barangay. In fact, Bogart is not residing in Davao. He just owned a rest house in that area. He is not currently residing in that barangay. PR na nga ng Canada to eh. Di ba? Meron lang siyang ano doon, property doon. Di ba? In that area. Here, Bogart and Rudy do not reside in the same city or municipality, kaya hindi na po pwede yan sa barangay. Therefore, prior referral to the Lupon is not precondition to the filing of case in court. Okay? Pascual versus Pascual. Ayan, tingnan natin ha. Nangyari yan noong 2005. Let's discuss briefly this case, no? Ang ano kasi niyan, ang case is
annulment of TCT and deed of absolute sale. So TCT means transfer certificate of title, document that proves ownership of a particular property. So ang complainant si Dante, nag-file siya ng case against Martha. Diba? Si Dante, permanent resident ng US, si Martha, taga Isabela. Oh, ano nangyari? Dahil nakatira siya sa US, ang nag-file ng case on his behalf ay si Attorney Sagario na resident ng Isabela. Si Martha nag-file ng motion to dismiss, sabi niya, Judge, kailangan i-dismiss itong kaso kasi hindi refer sa barangay. Kasi parehas kami ni Attorney Sagario nakatira sa Rojas. But SC, Supreme Court, hindi daw kailangan ng barangay i-refer kasi nga yung real property, no, in interest is residing in the United States. Diba? Hindi na kailangan dumaan sa barangay. Kasi nga, yung complainant, taga-US, yung renereklamo si Martha. Ulitin ko, yung property mo, kahit na nandito sa Pilipinas, hindi mo naman tinitirhan. Okay? Therefore, you don't need barangay conciliation. Okay? Next, judicial entity. Ano ba to? Sorry. Juridical entity. Okay? Any case involving a corporation or juridical entity can go directly to court without going to mediation. So tandaan natin, kapag mga ganyan, hindi mo na kailangan na mediation or conciliation. Pwede ka nang dumirekta sa korte. Ano ba yung mga juridical entity na yan? Yung mga corporation. Di ba? Halimbawa, ABS-CBN. Di ba? GMA. Manila Bulletin. Mga juridical entity yan eh. Ibig sabihin, korporasyon yan. Hindi mo na kailangan ng mediation or conciliation dyan. Di ba? Punta tayo sa lupon, ha? Filing of complaint, ha? Mauuna muna magkaroon ng mediation sa lupon, ha? Yun ang unang level of mediation. So tatandaan, ang complaint may be oral or written, pero syempre, it is preferably written dapat para documentary, testimonial evidence, di ba? Filing of complaint. Yun ang unang level. Now, yung mediation sa lupon, tumatagal yan ng ilang araw? 15 days. Ano mangyayari pag di nagkaroon ng successful mediation before the lupon? Ang mangyayari ay magkakaroon ng pangkat taga-pamayapa o yung tinatawag na pangkat tagapagkasundo. Ayun. Pangkat tagapagkasundo, di ba? Lupon taga-pamayapa yun eh. Now, successful mediation, kalimbawa, nag-successful na, doon pa lang sa level ng lupon, magdadrop na ng execution ng written settlement agreement. I repeat, if successful ang mediation, now is the time that the barangay or the lupon will draft and execute a written settlement agreement. Tatandaan, written settlement agreement. Okay. Now, paano sir kung hindi pumunta yung complainant? Wala na. Dismiss na yung complaint. Ikaw ang nag-complain, hindi ka naman pumunta. Bar ka na. Ibig sabihin hindi ka na pwede mag-file ng case sa korte. Hindi ka pumunta eh. Pwede ka pa makasuhan indirect contempt. Ngayon, sir, paano kung respondent? Ano mangyari? Madi-dismiss yung counterclaim mo. Di ba, limbawa, ikaw, may claim ka rin. Madi-dismiss yun. Mababar ka rin from filing a case in court. Pwede ka rin makasuhan ng indirect contempt. Okay? Pag di pa rin naayos yan, sabi nga natin, the case will also be referred to pangkat. So second layer tayo ha. Sa lupon, hindi lumusot. Sa pangkat, pangkat ang hawak. Ngayon, sir, paano kung di pa rin lumusot sa pangkat? Ano mangyayari po? Court na yan. Certificate to file action na yan, CFA. Okay. Now, within 6 months, execution of settlement agreement yan. Now, within 6 months from the date of settlement, ang execution of settlement agreement. So, enforce execution by the lupon
chairman. Pero tingnan natin you have to distinguish muna or find out kailan siya hindi tumupad. Kung pasok pa sa 6 months from the date of settlement, yung remedy mo is enforcement by execution by the lupon. Example, January 1, kayo nag-execute ng written settlement agreement. Mga March, hindi siya sumunod sa mga nakalagay sa agreement. Since pasok pa sa 6 months, from January 1, which is the date of the settlement, yung remedy is to file motion for execution. Okay, doon muna tayo, no? Kasi pasok pa siya doon sa 6 months. So within the 6 months from the date of settlement, kailangan magawa niya yon. Magkaroon ng hearing kay LC which shall not be later than 5 days. So what if January 1 nag-execute ng written agreement pero December na? Hindi pa rin sumunod si respondent. Pag lumagpas ng 6 months, sa tandaan, yung remedy is to file motion for execution in the municipal trial court where the settlement is made sa court ka na. Okay? Sa tatandaan niya na kapag hindi sumunod si respondent, magpapile ka muna na motion for execution. Okay? Sa MTC. Kasi nga, may ano na kumbaga may agreement na nangyari sa barangay, hindi nga lang sumunod. I-file mo sa trial court, no? Where the settlement is made. So, court na yon. Okay, next. Repudiation of settlement agreement. So after 10 days, yung settlement agreement na yan. That will equivalent to a court decision which can be enforced. So tatandaan natin after 10 days, yung settlement magiging agreement na yan. Okay? Now, failure, failure to reach settlement sa lupon. So sabi ko nga, kapag hindi na settle, gagawang pangkat. Conciliation, 15 days. Extendable pa for 15 days. Second step na kasi yan Failure to appear. Pangkat, chairman shall set a date for the absent party or parties to appear before him to explain the reason for his or absence. Paano kung successful ang conciliation? Drafting of written settlement agreement. So dalawa, tatanda natin, mediation, salupon, conciliation, pangkat. Failure, issuance of certificate to file action. Take note, if dumiretso ka sa court nang di ka dumaan sa barangay, the case can be dismissed. Anong ground? Failure to comply with the conditions na dapat sa barangay muna. Okay? So, written settlement agreement. So, the written agreement has the force and effect of a final judgment of a court. After 10 days from the date the amicable settlement was made, unless protest or repudiation of settlement is made. So yun po, written settlement agreement, pwede sa lupon, pwede sa pangkat yan. Kapag nag-agree kayo, both parties. Kapag hindi nga, i-file nyo na sa court. Diba? Di kayo magkasundo yan po yun, ang ini-issue, certificate to file action. A certification to file action shall be filled up attesting that no conciliation or settlement has been reached as certified by the Pangkat Secretary and signed by the chairman. It shall be submitted to the corresponding court or government office for the filing of appropriate case. So arbitration. The parties may agree in writing that they shall abide by the arbitration award of the lupon or pangkat kung sakali man, no? Pwede sila magkasundo yan, no? When? At any stage of the proceeding. Any stage of the proceeding, pag magkasundo sila, pwede yan, no? Either the lupon chairman or the pangkat chairman can be an arbitrator. So take note of that. The parties shall present evidence as to the facts and merits of the case to the arbitrator. On the basis of these facts, the arbitrator will make a decision. Okay? So, pero tatandaan nyo, ang arbitration, both parties agree in writing, tatandaan. Kung mag-a-award, ang arbitrator dapat ay they both parties agree na magkaroon ng arbitration. Okay?
In arbitration, the Lupon chairman or pangkat chairman is given power to render decision. So tatandaan niyo yan. Okay? On the dispute with the prior agreement of the parties to be bound by it. Arbitral award. The Lupon chairman is given how many days? 15 days but not earlier than 6 days from the date of the last hearing to evaluate the case and issue an arbitration award. So sa arbitration kasi, di ba, kung natatandaan niyo yung first part natin, ang arbitration, ang pinaka ano dyan, so, kumbaga parang result is award ang tawag eh, di ba? After that, Secretary shall furnish a copy of the arbitration award to the parties within 5 days. Okay? So, will the arbitral award take effect immediately? No. Parties are given 10 days to nullify the decision. So, yun hindi pa siya magtutok effect agad-agad. Pwede pa yan within 10 days, no? Inalify. Di ba? Kontrahin. After the lapse of period, the decision becomes final and executory. Di ba? Note, petition to nullify before proper city or municipality trial court. Ayan. Pwede mong i-petition yan. No? Na manalify. No? Kung anong basis mo, i-present mo na lang sa trial court. Okay? So that ends our discussion on katarungang pambarangay. Salamat po sa pakikinig.